Sobrang ganda mga kapatid nung kasabihan na for your own sanity, let it be. Let it be, let it be, let it... Char. Yung mga bagay kasing wala tayong control. Nakalagay naman sa Bible yan eh. Sabi niya, merong isang panalangin na Lord, grant me the, ano na ba yan? The wisdom to change those I can, parang ganun. The courage to accept those I can't. Parang ganun. Basta Panginoon, ako po ay patnubayan niyo na tanggapin yung mga bagay-bagay na hindi ko na mababago. At bigyan mo ako ng lakas at ng wisdom na mabago pa. Siyempre, meaning ng pagbabagong yun, ma-improve pa. Kung ano yung mga bagay na kaya ko. Napakaganda di ba? Panalangin yun eh. Una-una sa lahat, ang basihan po niyan ay ang pagtitiwala sa Diyos. Pag pinagtiwalaan mo yung Diyos, hindi mo na questionin masyado yung mga bagay-bagay. Maintindihan mo na may mga bagay na talagang ganon. Hindi mo hawak. Hindi natin kontrolado. For example, it takes time kasi to understand that. Usually, lagi ko ang sinasabi, the more na marami kang alam, the more that you understand that there is a higher power. So, the more na marami ka natututunan, the more na marami ka nalalaman. The more na lumalawak yung, minsan kasi akala natin, ang galing-galing na natin sa lahat ng bagay. Alam ko na yan, galing ako dyan. Alam ko to. May experience ako dito. I'm exposed to this. I have knowledge with this. I have skill regarding this. Etc. Pero, you understand that, for example, magaling ka mekaniko, pero hindi kinaloob ng Diyos na magawa mo, for example, yung sarili mong kotse. Ano yung mga nakakatawang example na totoo? For example, bigla kang nagka-arthritis. Sakit yung kamay mo, hindi mo magawa. Iutos mo ngayon. Or sa sobrang galing mo, sa dami ng knowledge na nakuha mo, para hindi ka mayabang, tumanda ka na. Kasi, kung hindi ka tatanda, kasi it takes time to learn to gain the knowledge and wisdom. Ewan ko kung nakaka-follow kayo. Pero imagine mo kung nanatili ka sa 20-year-old na katawan mo tapos you gain that wisdom, di super yabang mo siguro. Maybe you're going to forget God. Na God is allowing you, pinrovide ka niya ng knowledge, pinrovide ka niya ng free will na mag-aral, free will na tutunan yon, free will na pagbutihin yung ginagawa mo, and the other circumstances around. So, it takes time to learn. It takes experience to learn. Pero kahit marami ka na natututunan, tumatanda ka, humihina ka. Makes you human. Makes you humble. So, I really do think na the more na talagang, the more na binibless ka, the more na kailangan mong magpakumbaba kasi mas maraming blessing yung papasok. Kasi yung blessing ng Panginoon, kayang-kaya niyang tanggalin eh. For example, sobrang yaman mo pero lumindol na wala yung pamilya mo dahil mo naipundar. Wala din eh, di ba? Mayaman ka nga pero mamamatay kasi na magmamana nun. Wala kang kamag-anak, kukunin lang ng munisipyo yun. Pag-aari mo. Papa-auction. Di ba? Iba nang may-ari. So, ibig sabihin, everything is dapat binibigyan ng glory yung Panginoon. And sa pagbibigay ng glory na yun, you let it be. For example, senador ka or you're a member of a board. Ibig sabihin, hindi ikaw yung sole na decision maker or policy maker. Even presidente nga di ba? Merong subject to limitations of his power under the law, di ba? So, sometimes you just have to accept na free will ng iba yun eh. No matter how hard you try, you can only try para sa bayan, you can only try to do your best. Pero, diba? Kaya nung naalala ko nung election, sabi ko, marami sigurong naging senador na talaga magagaling at saka may hangarin sa bayan, pero maaaring
hindi sinuportahan yung batas na gusto nilang gawin o yung vision nila para sa bayan. Kaya hindi tumitigil maghangad eh, 'di ba? For example, naging congressman ka na, hindi mo magawa yung gusto mo ngayon mag-senador. Hindi mo magawa yung gusto mo mag-presidente. Pero subject to the limitations ka pa rin, 'di ba? So, at the end of the day, siguro gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid na for your mental health, may mga bagay na you just have to let it be and just pray for guidance sa Panginoon. Pray for protection, pray for peace. Tanggapin yung mga bagay na hindi na natin mababago and have the courage and wisdom na baguhin to improve yung mga bagay na kaya natin. Anyway, God bless you. Mag-iingat kayo lagi.